Hello guys! Blessed day and welcome again to my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman pwede po maglambing. Pakisubscribe naman po ang ating YouTube channel. Okay, sa mga nakasubscribe naman po, maraming salamat po sa pagtangkilik niyo sa aking YT channel. Ayan, ipiplex ko lang po sa inyo ang aming ginawa ng aking asawa. Ayan, naggrocery po kami ng aking asawa. Konti lang naman kasi wala na tayong lapang sa ating bahay. Although may mga tindahan naman tayo sa tabi ng bahay, pero syempre, mas mainam diba na meron tayong stock sa bahay. Kapag may konti tayong pera, bumili tayo ng stock natin sa bahay. Kapag kukunti na at talagang parang paubos na, naku, pa nakakapangamba na, peligro na yon, di ba? Talagang kailangan na natin tumakbo sa tindahan. Marami nakaka-relate dyan, di ba? Kapag wala na tayong stock sa bahay, takbo natin tindahan. Kaya malaking bagay din talaga, meron tayong kapitbahay na may tindahan. Pero syempre, hanggat kaya natin bumili sa grocery, bili na tayo mas nakakamura kasi kung bibili tayo sa grocery, di po ba? Kasi pag sa tindahan, may tubo na yun syempre. Syempre, business yun eh. Normal na yun. Pero kailangan talaga natin mag-grocery eh. Pag talagang said na yung laman ng cabinet natin, di ba? Hindi naman puro sa tindahan na ba, malaki magagastos natin. So, kailangan talaga ating paglalaanan ng konting budget ang grocery. Pag puno na yung cabinet natin, bayan, ang sarap ng pakiramdam kahit wala ka ng hawak na pera, di ba? Dahil sa araw-araw, nagagawin mo, magluluto ka, kuha ka na lang ng kuha sa cabinet, di ba? Kaya talagang mahalin natin kung ano yung pera natin, di yung ating pera, huwag nating wagdasin o gastusin sa mga hindi naman kaaya-aya. Mas mainam kapag may pera tayo, bili agad natin ng maraming bigas, mag-grocery tayo, magtabi ng konti, may savings, mag-savings tayo, di ba? Para pag may emergency, may madudukot tayo. Ayan, di po ba? Ayan, alam ko marami nakaka-relate ng mami na tulad ko, di po ba? Kapag pag bagong sahod ang ating mga anak o bagong sahod ang ating asawa, ano nasa isip ng ating mga mami na tulad ko, di po ba? Ang nasa isip natin, bibili agad tayo ng pagkain, ng grocery para sa bahay. Bibili tayo ng yung panglaman natin sa rep, di ba mga mami? Kailangan may laman ng rep natin. May manok, baboy, minsan pa nga may frozen foods, di ba? Yung magana, naglalagay tayo sa rep para pagbukas natin, pagising na sa umaga, pagluluto natin ating pamilya, may maduduk tayo. Kaya pag may konti tayong pera, magtabi tayo para kahit paano may pang grocery tayo. Kaya napaka-importante talaga ng grocery sa bahay. Napuprove ko talaga yan kasi pag hirap, sobrang hirap kapag walang laman ng rep, pag walang laman ng cabinet, lalo na kapag walang laman ang bigasan. Sobrang hirap, diba? Kaya pag may pera tayo, secure natin ang mga dapat natin bilhin. Bili na tayo ng mga dapat natin kailangan para kumonti man ang pera na hawak mo, walang problema, diba? Tuloy ang buhay mo sa araw-araw. May kakainin ka kasi may stock tayong pagkain. Okay lang bumili ng mga bagay na material kung talagang sobra. Diba? Minsan nga, naisip ko din nitong nagkaedad na ako. Yes, proud po akong sabihin na may edad ako. I'm 51 years old. Pero syempre, sabi nga ng iba, diba? Edad lang ang tumatanda pero yung puso natin, bata pa rin. At saka, napansin ko naman, mukha daw naman akong bata pa. May nagsasabi nga sa akin, mukha lang daw akong 36, 46. Kung sa bagay, sa panahon ngayon, may mga kaidaran naman talaga tayo na minsan nakakaawang tingnan, parang haggard din sila. Minsan din naman, mukha din naman akong hagardos. Hindi naman tayo palaging diba? Minsan diba meron tayong tingin sa ating sarili na sa ating salamin, parang ang ganda-ganda natin. Minsan naman, may tingin tayo parang ang haggard natin, diba? Pero ang pinakamaganda, para mukha tayo palaging bata kahit tayo 51 na o dumating pang tayo sa 60s, dalahin natin masaya ang ating buhay. Lalo na kapag nandiyan ang ating mga anak, ang ating asawa na tayo minamahal, diba? Tayo binibigyan ng saya, diba? Kasi ako sa experience ko, ang aking mga anak mahilig sa sorpresa. Sobra talaga, mahilig sa sorpresa ang aking anak at ang aking asawa. Kaya thankful ako sa Panginoon dahil
sila ang pamilya ko. Super thankful ako sa Panginoon dahil sila talaga ang pamilya ko. Alam ko na marami din na tulad kong mami na nagpapasalamat din sila sa kanilang pamilya dahil nakasumpong din sila na maayos sa pamilya. Kaya sa mga tulad kong mami, congrats sa atin! Congrats sa atin, tayo mayroon tayong mga mapagmahal na mga anak, mababait na mga anak, at loyal na asawa. Super thankful talaga tayo sa Panginoon kapag may ganyan tayong pamilya. Minsan, hindi man perfect ang buhay natin. Minsan nagkakaroon tayo ng mga little problem. Pero sabi nga natin, di ba? Lahat naman ng tao nagkakaproblema. Sabi nga ng iba, kapag ikay walang problema, hindi ka daw tao. Hindi ka daw totoong tao. Sabi nung kaibigan ko, natawa naman ako. Sabi ko, ano ba yun? Ano ba tayo, alien? Ayan naman si Papa. Tingnan nyo naman. Nagtago na ako doon kasi nga yung damit ko bumabagsak. Pero juwang pa rin ako. Love you, Papa Bert. Happy Valentine's. Sa mga mami na tulad ko po, Happy Valentine's. At sa mga dalaga naman at binata, Happy Valentine's na rin nga. Okay. Kaya single ka man, double ka man, o iniwan ka man dyan, o ano pa mang status ng buhay mo dyan. Ayan. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Basta isa lang po lagay natin sa ating puso at isipan para po kung pa man po ang status ng ating buhay sa ngayon, kaya single, kay walang boyfriend o walang girlfriend, o may sabit, wow, may sabit ka dyan, o ano ka pa man dyan, o ano ang status mo sa buhay mo, mahirap banggitin, complicated ka man dyan, wala ka sa buhay mo. Basta kung ano ka pa man dyan, Happy Valentine's po. Basta lagi natin dalayin sa ating buhay na tayo ay maging masaya. Lalo na kapag, di ba, kapag alam mong tama yung ginagawa mo, wala naman dahilan para tayo maging malungkot sa buhay natin. Sabi nga ni Pastor, dalahin mong masaya ang buhay mo. Piliin mo palaging gawin kung ano yung tama. Huwag yung kung ano ang gusto mo. Minsan kasi iba yung tama sa anong gusto mo. Minsan may gusto tayong gawin pero hindi naman yung tama. So, foul tayo dyan. Sabi nga kung ano yung tama, yun ang ating gawin para wala tayong pagsisisihan sa huli. Di po ba? Ayan. Super sarap ng pakiramdam kapag wala kang dala-dala sa puso, di ba? Minsan ang tao nagkakamali kasi tao ka lang naman hindi ka namang Diyos, hindi ka magkakamali. Normal magkakamali tayo. Ang kagandahan lang, pag tayo nagkamali, pinagsisihan natin yun at sikapin natin na hindi na natin uulitin pa. Diba? At ang mga taong nagkasala sa atin, patawarin natin at matuto tayong mag-move on. Yun ang pinaka-importante na masasabi ko po. Kasi sa experience ko, yun lang talaga. Kapag ginawa mo yun, para ka nabunutan ng tinik. Iba ang pakiramdam. Kapag magaan ang iyong puso, wala kang iniisip na kahit ano pa man. Tapos hindi mo ini-entertain ang mga negative na dumarating sa buhay mo. Diba? Yung mga dala-dala nito, dala-dala noon. Huwag na tayo mag-ganon. Basta lagi natin gawin kung ano yung maganda sa ating buhay. Be positive lang tayo. Gawin lang lagi natin ang masaya. Maging masaya. Diba? Dahil lang natin masaya ang ating buhay. Lagi natin sundin na yung kung ano makakabuti sa atin na wala naman tayo naaapakan tao. Yun ang importante. Di po ba? Kami kasi mag-asawa masaya kami sa buhay namin. Kahit simple lang buhay namin, importante wala nang may sakit at masasaya lang kami kasama ang aking mga anak. Kaya thankful talaga ako sa Panginoon kasi sila ang aking naging pamilya. Happy Valentine's! Yan Valentine's sa Pure Gold.